Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng ating pagbasa para sa araw po naman ng Martes, March 12, taong 2024. At hahanguin natin sa Ebanghelyo sa Mabuting Balita kay San Juan, Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 16. Nang dumating ang pagdiriwang ng pesta ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang umaunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong reflection or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Ibig mo bang gumaling? Ito ang mga tanong ng ating Panginoong Hesus sa lalaki sa ating pagbasa, na alam na ni Jesus na mayroon siyang karamdaman, kaya lang tinanong pa rin siya. Maaaring ito ay nagpapahiwatig din sa mga taong may sakit ngayon na nakakapanood ng video ito. Ibig mo bang gumaling? Magsabi ka ng amen at gagaling ka nga. Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong naglusong sa akin." Anong sabi? "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Ito po kasi yung mga panahon na kinakalawkaw ng anghel yung tubig sa balon. At ang sinumang unang lalapit, makakalubog, ay gumagaling sa kanyang karamdaman. First come, first serve eh. Pero pagdating dito sa ating pagbasa, mayroong lumpo na hindi makalapit sapagkat nauunahan na siya. Pero ang Diyos is Diyos ng makatarungan. Maaaring may mga nauna sa atin, pero kapag ginusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain, magagawa niya ikaw ay pagpalain. Ang kailangan mo lamang manalig. Nais talaga ng maraming may sakit ang gumaling. Yun nga lang, hindi lahat ng pagpupunyagi ng mga may sakit, kapag sila'y ibig na gumaling, ay hindi nga gumagaling, di ba? Kinakailangan din ang tulong ng ibang tao. Marahil may maalala kang mga tao sa buhay mo na maaaring natulungan mo sa kanilang pagpapagaling mula sa karamdamang pangkatawan. Totoo, dapat tayo din nakakatulong na gumaling ang isang tao sa kanilang pangkaramdamang pangkatawan, o kaya naman ay sa kanilang sakit, pag-uugali o pangkaluluwa man. Dapat din tayo din ay nakakatulong na pagalingin ang mga tao na may sakit sa espiritual o may sakit sa pangkaluluwa. Sa kabilang banda naman, napakasaklap ang matanggihan ng tulong kahit man lamang ba ang ipagdasal siya. Kung talagang walang-wala ang maibibigay na salapi, pagdaramot pa ba natin na sila'y maipanalangin, mapatungan ng kamay at maipray over? Ang masaklap nito'y ang matanggihan ng tulong ng isang taong alam kong ano ang makabubuti sa dumaraing, ngunit dahil sa katigasan ng puso,
hindi niya nais na gawin sa kanya. Di ba? May mga panahon talaga na lumalapit sa atin na humihingi ng panalangin at dasal. Minsan tinatanggihan natin, di nga tayo bubulot sa ating bursa, sa ating pitaka para may maitulong. Sapat na tulong yung sila mailapit at maipagdasal para sa kanilang mga kinakaharap sa buhay. Kaya dapat nating tatandaan, maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus na nakakakita sa mga taong nangangailangan na tayo man ay makatugon sa kanila, sa kanilang mga karamdamang pangkatawan, karamdamang pang-espiritual, at karamdamang pangkaluluwa. Maraming salamat. Ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.